Mahigit 2 dekada na nang mapatalsik ang mga tropang Amerikano sa kanilang mga base militar dito sa Pilipinas. Ang dating naval base ng Amerika, napalitan na ng iba't ibang establishmento at negosyo. Si Sherry Ann Torres, on assignment. 1992, matapos buwagin ang base militar ng Amerika sa Subic pagkalipas ng halos isang siglong pamambalagi roon, tuluyan nang nagpaalam ang puwersang Amerikano. Tinuring itong tagumpay ng mga Pilipino, hinirang na bayani ang mga nagpatalsik sa mga kano. Pero ang mga taga-Subic at Olongapo, tila napilayan daw. Mahigit 20,000 ang nawalan ng trabaho. Tulad ni Mang Deo na 23 taong nanilbihan bilang makinista sa barko ng US Navy. Pag-alis ng mga kano, nangaparaw siya kung paano bubuhayin ang kanyang pamilya. Pinaaral kami ng base naval, SRF, sa loob ng 4 na taon. Sa pagtatrabaho sa naval base ay nakaluwag sa aming buhay nung araw. Empleyado na ngayon sa munisipyo ng Subic si Mang Ariel, pero dama pa rin ang panghihinayang sa dati niyang buhay. Dati sweldo ko noong 1991 is 45.50 per hour na kami noon eh. Since 1990 way back 1991. Mas malaki Para sa amin medyo maganda ng noon. Nakadagdag pa sa problema nila noon ang pagputok ng Mount Pinatubo. Ayon sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na inatasang humawak na economic rehabilitation ng dating naval base, napatunayan naman daw ng mga taga-Subic na kaya nilang mabuhay nang wala ang mga Amerikano. Lumago ang ekonomiya at ngayon 70,000 trabaho ang hatid ng mga free port sa loob ng dating base militar. Nariyan din ang mga restaurant, hotel at club. This really brought out not only the entrepreneurship of the Filipinos, but the interest of the foreign investors as well. Gayunman, hindi pa rin daw maitatangging hanggang ngayon, malaking bahagi pa rin ng kanilang buhay ang mga Amerikano, lalo ang mga ex-marine na dito na tumira. Sila kasi ang may-ari ng maraming establishments dito gaya ng beach resort at mga bar. Gaya na lang ng dating US Marine na si Richard Hollett na 1972 pa na malagi sa Pilipinas. Isang bar ang pinapatakbo niya ngayon kasama ang anak niya sa isang Pilipina. I bought this bar for my wife 3 years ago, and we did this to support 8 other families. We have 8 ladies that work for us, and it helps us 8 families to support itself. Ngayong mas paiigtingin ang pagbisita ng mga tropang kano, sigaw ng mga militanteng grupo kumawala na sa kamay ng Amerika. Pero para sa mga ordinaryong manggagawa, walang puwang ang ganitong pananaw. Gusto ko bumalik sila. Naging bahagi ng kanilang buhay. Ang iba sa kanila ay economically nakinabang. Mismong gobyerno na nga natin na nagdidiin ng anilay magandang relasyon ng Pilipinas at Amerika mula noon hanggang ngayon. At wala nang ang iba pang masasang-ayon pa rito kundi ang mga taga-Subic na bukas daw ang pintuan sa mas mapapadalas na ngayong pagbisita ng mga dating kaibigan. To service these ships, they require a lot of services, cleaning, they require repair services, etc., which will benefit the local communities here. Sa huli, nasa kamay pa rin na ating mga lider ang pagsisigurong sa bagong kasunduan. Walang manlalamang at malalamangan. Kung tayo ay papayag na masakop ulit at diktahan ulit militarily na Estados Unidos, ang tanong ko, di wala pala tayong natutunan. That fear is a fear that is not on the Americans. That is a fear on our own capacity to prioritize our national interest. Sherry Ann Torres, GMA News.